Hindi po pinalampas ni Secretary Benz Dizon ng DPWS itong pahayag ni Mr. Diskaya doon sa nakaraang Blue Ribbon Committee na sila pa raw ang nanakawan, para bang sila pa daw ang nawalan. Hindi daw sila ang nagnakaw. Ito yung issue doon sa magsauli muna siya ng pera kung gusto niyang sumailalim sa Witness Protection Program. Pero yung sinabi niya in public na sila pa ang nanakawan, talagang maraming napailing doon. At maging si Secretary Dizon ay hindi matanggap yan. Katunayan, marami daw sila talagang ebidensya laban dito sa mga Diskaya. Pakinggan po ninyo itong reaksyon niya. Kapal din naman talaga ang mukha nitong si Curly Diskaya. Public Works Secretary Vince Dizon slammed government contractor Curly Diskaya for his statements in the Senate Blue Ribbon Committee hearing that he felt robbed when asked to return money to government. Kitang-kita namin lahat ang ebidensya laban sa kanila. Tapos ang lakas pa ng loob niya magsabi sila pa ang ninakawan. Dizon appeared before the Sandigan Bayan on Tuesday to testify at the bail hearing of 9 DPWH Mimaropa officials who are co-accused of former Acol Bicol Representative Zaldico in a malversation case involving a flood control. So ayan po ang nangyari. Hindi lang sa salita, pati sa gawa. Humarap pa siya sa Sandigan Bayan. At yan naman ang sinabi niya. Nakahanda siyang mag-testify or maging witness or testigo laban sa kanilang mga kinasuhan. Ang tindi nitong sugal na ginagawa ni Secretary Dizon. Buhay ang nakataya. Pero ito yung kailangan nating opisyal ng gobyerno. Seryosong nagtatrabaho at tunay na may malasakit sa pera ng bayan. Yan ang aking tingin po dyan, opinion ko dyan. Kasi araw-araw ikot ng ikot sa maraming lugar sa bansa para alamin ang mga nangyayari sa korupsyon at mga proyekto na i-discover niya. Patuloy din ang kailang coordination sa Ombudsman at sa Sandigan Bayan. Hindi biro, hindi pangkaraniwang trabaho yun. Ikot ka ng ikot para tingnan ang mga project, pagpuproduce ng mga ebidensya at pagpapile ng kaso. Tapos tatawagin ka pa bilang testigo, nandun pa rin siya. Hinarap talaga niya. Kaya nga sa tingin ko sa lahat ng cabinet secretary sa ngayon, ito yung aktibong-aktibo talaga. Ibinuwis ang lahat ng meron sa kanya. Buhay, panahon, pati pamilya, sinakripisyo. Ganun ang dating. Abay, hindi ko biro yan. Dahil yung billing sa kanya ng Pangulo, kaya hinugot siya mula sa Department of Transportation, DOTR, di ba? Galing siya sa DOTR Secretary. Hinugot siya doon, inilagay sa Public Works kasi may tiwala sa kanyang Pangulo. At kanya namang naipapakita sa akin pong observation. Hindi biro yun, trabaho yun. Pero ginagawa niya. Hindi lang pagtulong at pagpuproduce ng ebidensya. Pagtestigo, pagharap sa trial sa Sandigan Bayan, ginagawa na rin niya. At magpapatuloy yan. Kasi gusto niya ng panagutin talaga ang kahit sino. Congressman, senador, kontraktor, at mga engineer na nakasama niya or mga matatagal ng engineer, district engineer, regional director, dyan sa Department of Public Works and Highway. So, suportahan po natin yung mga hindi na ako makapagpagupit man lang ng buhok Alam nyo na, kilala ko yun ng personal Medyo payat nga yung katawan niya, medyo manipis yung katawan, pero lalo yata dahil nga sala sa oras siguro pagkain at kulang sa tulog. Pero trabaho yan. Tama-tama. Ang galing ng pagkakalagay diyan ng Pangulo. Nakita natin ang puso, tapang, talino, at seryoso para panagutin ang lahat. Yan ay dahil nga sa pera ng bayan, pera nating lahat na ninakaw ng mga korap, politician, kontraktor, at engineer. Kasi talaga namang wala namang matutuwa doon. Kayo bang mga nanonood sa buong mundo? Maniniwala ba kayo na itong Diskaya, sila pa yung ninakawan? Ayun ang sinasabi niya Hindi daw sila nagbabalik ng pera sa DPWH, sa gobyerno, dahil hindi daw pwede yung sila pa yung mananakawan. Ang feeling niya, hindi sila nagnakaw. Kaya hindi sila magbabalik ng pera. Samantalang mahigit na
40 or mahigit na 20 yata yung mga luxury car, mamahaling imported na sasakyan ang na-recover sa kanyang bahay at opisina, na ngayon ay nasa customs ang iba ay naibenta na. Matibay na ebidensya yun. Nanakaw. Saan manggagaling ang pera niya para bumili nun? Pinakamahina, 10 million na sasakyan. Sa dami ng mga luxury car na yan, hindi pangkaraniwang sasakyan. Mga sasakyan sa Europe, sasakyan sa Amerika, yung kanyang mga binili. Hindi local. Tapos sasabihin, hindi sila nagnakaw. Kaya hindi sila nagbalik ng pera dahil parang sila pa yung mananakawan. Wow! Insulto sa mga Pilipino. Insulto yan sa mga nag-iimbestiga. Pagkatapos ng lahat ng na-recover at hinold ng mga pera nila, property nila, ngayon sasabihin sila pa yung ninakawan. Wow! Sobra, kaya tama yung lingwaheng ginamit ni Secretary. Sobrang makapal na mukha nito. Yun ang dating. Yung asawa niya na si Sarah ay nakakulong na. Diskaya. Dahil yun ay surrender, ilabas yung warrant of arrest, arrested na siya. Si Diskaya ngayon ay custody pa lang ng Senado dahil kinontempt. Sa oras na lumabas ang kanyang warrant of arrest, ito turn over na siya sa NBI o police at isasama doon sa mga nakakulong sa payatas. Kasama yung senador at mga district engineer. Ganon kalakas ang loob ng mamang itong magsalita. Ang piling, wala pa siyang kasalanan. Samantalang naglulumiyad ang ebidensya at nagtuturo at umamin na siya na sila ang nagbibigay ng pera ng 25% o 30% sa mga politikong proponent ng project. Sila yung nagdi-deliver ng pera sa mga opisina, sa sasakyan at kung ano pa. Tapos sasabihin niya, hindi sila nagnakaw. Sila pa yung mananakawan pag nagsauli. Grabe yan, ha? Yan yung mga taong sukdula na ang kapal ng mukha. Mamamayang Pilipino ang napagnakawan, mamamayang Pilipino ang may-ari ng pera. Sasabihin nyo, hindi sila magbabalik ng perang ninakaw dahil sila daw ang mawawalan. Ganong kagarapal. Kaya sana talagang makulong ito ng tuloy-tuloy, maparusahan ng habang buhay na pagkakakulong base sa mga ebidensya, base sa mga kaso na ipapail sa ating sandigang bayan at sangkot sila sa iba't ibang mga project nationwide, not only Pampanga at Bulacan. Kasi halos lahat ng mga project ay nag-participate ang kanyang 7 or 9 na mga company under Diskaya family. Please like and share ng ating topic for information and education.